Ayon kay Senator Amy Marcos, mistulang nagtatago ng katotohanan ang gobyernong ito. No, kaugnay yan mga kapatid no sa pagkakaaresto nga ng dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte mga tol. At ang sinabi pa nga ni Senator Amy Marcos na walang obligasyon ang Pilipinas at ang mismong gobyerno pa raw natin mga tol ang tila ba'y determinado no na isuko ang dating presidente sa ICC. No? Ito ang ating bibigyan ng reaksyon, ng komentaryo mga tol. At syempre, wag mong kalimutan mga kapatid, pwede kang magbigay ng iyong opinion din sa ibaba. No? At nasabi pa nga rito ni Senator Amy Marcos na tila ba matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid mga tol. Tulad nga na sinabi ko sa inyo mga kapatid, hindi tayo bias dito, no? Tayo ay nasa tama lamang. No, tayo ay nasa tama lamang, nakikinig, nagbibigay ng komentaryo pero wala tayong pinapanigan. Kung kayo meron kayong pinapanigan, bahala kayo, wag niyo na akong idamay diyan. Anyway, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin tong balitang to mula rito sa UNTV News. Preliminary finding pa lang to na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto. So ito yung preliminary findings no ni Senator Amy Marcos doon nga sa nangyaring Senate hearing no kaugnay sa pagkakaaresto ng dating presidente. So ito ang kanyang mga natuklasan at ang kanyang mga inihahayag. Si dating Pangulo na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. So ayon kay Senator Amy Marcos mga kapatid, no, malinaw naman na parang sinasabi niyang pamahalaan natin ang may gusto. Determinado, sabi niya nga ganun yung ginamit niyang word. Determinado mga tol na lumahok. Ibig sabihin na makisali o makiisa dito nga sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Sino ba may gustong arestohin si dating Pangulong Duterte? Di ba ICC? Matagal na mga tol. Di ba? Matagal na tayong kumalas sa kanila pero hindi pa rin sila tumitigil at sa napakahabang panahon mga kapatid ng kanilang pangungulit. Kahit nga dati si PBBM, sinabi na nga niya, di ba? Hindi niya pa uunlakan itong ICC na magsagawa ng investigasyon dito. Sabi niyang ganun. Pero ngayon, since nagbago na nga ang ihip ng hangin, di naman natin maitatatwayan mga tol, di naman natin maitatanggi. Alam naman natin ng bangayan ng Marcos at Duterte mga tol, nangyari na nga ang nangyari. No? Batayan mga tol sa ating pabambatsyag. Batayan sa ating panonood. Nangyari na ang nangyari. May mga ibang mga nagsasalita nga ang nagsabi, pwede naman niyang harangin ng gobyerno eh. Kay ICC Interpol, pwede naman niyang hindi pansinin ng gobyerno eh. 'Di ba? Kaso paano mo nga naman ipagtatanggol o paano mo nga naman ikukuble o haharangin ng gustong umaresto sa isang taong lagi kang inaaway, lagi kang binabanatan, 'di ba? Yan ang ating narinig sa ibang mga nagkokomento rin mga tol. Pero ang sabi rito sa initial findings o sa preliminary findings ni Amy Marcos o ni Senator Amy Marcos, meron daw mga karapatan ang dating presidente na nalabag. Ano-ano yung mga yon? Panoorin natin. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang inisyal na ulat ng Senate Committee on Foreign Relations sa isinagawa nitong pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng investigasyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapasuko sa kanya ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Amy Marcos, diffusion notice lang ang natanggap ng pamahalaan na hindi nag-oobliga sa Pilipinas na isuko si dating Presidente Duterte sa ICC nang walang extradition o surrender. Yun isa yan sa mga tinalakay na natin nung nakaraan. Binasa na rin natin mga kapatid. Ewan ko kung napanood ninyo yun mga tol. Yung pagkakaiba ng red notice at diffusion. Kapag red notice, ipinapadala yan sa mga bansa o sa lahat ng bansa na miyembro ng Interpol. Tapos nandoon yung required na arestuhin yung taong nandoon sa red notice. Pero ang diffusion mga tol, hindi. Hindi naman inuobliga ang isang bansa mga tol na arestuhin yung taong yun mga kapatid. Yun nga yung nakita rito ni Senator Amy Marcos, no? Kahit noong matapos isagawa ang provisional arrest sa dating Pangulo,
wala rin anyang indikasyon na hinihiling ng ICC na ilipat o isuko si former President Duterte sa naturang international tribunal. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was O sa mga magsasabi ng fake news, eto mga tol, pinapanood natin, hindi to AI. Si mismong Senator Amy Marcos ang nagsasabi. Kung gusto nyo sumigaw ng fake news, sigawan nyo siya kung gusto ninyo. Nanonood tayo pare-pareho eh. the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No Pagka diffusion, hindi kailangan dumaan dun sa secretariat, no? Nabasa na rin natin yan. Ang red notice, verified yon, dumaan dun sa Interpol Secretariat. notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi rin ng senadora na may mga pagpaplano na rin ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. Wala, nadulas kasi yung Remulla. Ito, si Nicolas, hindi yan eh. Torre itong nakalagay dito. Ito, si Remulla. No, nadulas kasi siya sa isang interview mga tol no. Yun din yung ginamit sa kanya rito ni Senator Amy na tinanong ka di ba? Ikaw ba ang nagplano ng lahat ng to? Ay hindi naman. It's a group effort, 'di ba? Sabi niya ganoon mga tol, hindi naman. It's a group effort. So parang ganoon na rin ang pinagplanuhan, sabing ganoon mga tol. Wala tayong pinapanigan bumabatay lang tayo mismo sa ating mga napanood. Ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng presidential sister. Ito ang problema mga kapatid kung bakit ayoko may pinapanigan sa kanila, di ba? Magkaiba kasi sila ng sinasabi. Parehong eksperto mga tol, di ba? May nagsasabing mga abogado labag sa batas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. May mga abogado ring nagsasabing walang nilalabag na batas ang Pilipinas, di ba? So, mga tol, pipili ka ng papanigan sa kanila, bahala ka doon. Pero ako, since pareho silang eksperto dyan at pareho silang magagaling sa mga ganyang mga batas, mga tol, pero alam naman natin kasi mga kapatid, na mas nananaig dyan yung kung sino ba ang iyong pinapanigan. Diba? Kung mga pro-Duterte, siguro mga tol, mas mananaig sa kanila yung labag sa batas. Kung mga pro-Marcos naman, siguro mas mananaig sa kanilang walang nilabag na batas. Pero meron din, linawin ko lang, meron ding mga abogado ang nagsasabing wala silang pinapanigan. Hindi sila pro-Duterte, hindi sila pro-Marcos, nakapanig lang sila sa tama sa batas. At sinasabi nila mga tol, hindi ko na siguro kailangan pang pangalanan mga kapatid. Search nyo na lang, napakaraming mga abogado nagsasabi na labag nga daw talaga sa batas yung pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte mga tol. Yung ibang abogado mga kapatid nagba-vlog din. Okay? Search nyo na lamang dito, nanonood ako sa mga vlog niya mga tol. 'Di ba? Mga batas natin. O alam nyo na yun, siya mismo nagsasabing labag sa batas yung dating pagkakaaresto sa dating Pangulong Presidente. Well, wag kayo makipagtalo sa akin. Makipagtalo kayo doon sa mga nagsasabing attorney na hindi sumasang-ayon sa inyong kagustuhan. Basta ang sa akin, nanonood lamang ako rito mga tol. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Yun, sinasabi nito ni Claire Castro.
O ganyan na magiging opinion ni Senator Amy kung ang nakakausap niyang mga abogado pro Duterte. Yun yung sinasabi ko kanina. May abogado, syempre, mas mananaig yung labag sa batas yan kasi pro Duterte ka. Meron namang abogado na magsasabing walang nilabag sa batas yan kasi pro Marcos ka. Pero meron ding mga abogado, mga tol, meron ding mga abogado na nasa gitna lang o sinasabi nilang gitna sila, pero sinasabi nga nila is meron nga mga hindi nasunod na due process. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin. Justice Carpio, alam naman natin mga tol Hindi naman din hindi naman din gitna yun mga tol Na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Sa gitna ng magkakaibang pananaw sa issue, binigyan diin ni Senador Amy Marcos na dapat siyang hayaang malayang makapagsiyasat upang malaman kung ano ang mga pangyayari at kung may nalabag na batas. Gayon din ang mga bagong lehislasyon na kinakailangan kaugnay ng pangyayari. Sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. Nag-invoke kasi sila ng executive privilege. Ibig sabihin may mga information sila na karapatan nilang hindi sabihin. Diba? So yun nga ang sinasabi ni Senator Amy na para naman silang may mga itinatago, diba? Sagot naman ng Malacanang, dapat unawain din ni Senator Amy ang layo ng executive privilege at iginiit na walang itinatago ang gobyerno ukol sa naging pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Kasi Lahat ng tanong may sagot, diba? ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. Sa may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. Nilinaw naman ni Senator Amy na wala pa silang konklusyon sa investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi pa rin anya tiyak kung magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig ang Senado dahil kailangan pa nitong timbangin kung may kabuluhan pang isagawa ito. Asher Cadapan Jr. Sabi, no? Nangyayari sa gobyerno sa Pilipinas, no? Napakagulo, mga tol. Kaya kung makikisali pa tayo, hindi rin makikitulong, Diba? O ito ngayon, ang sabi ni Attorney Panelo, mga tol. No, panoorin natin to. Meron siyang sinasabi rito na pwede daw maulit ang history o pwedeng mangyari ulit ang nangyari na sa nakaraan, mga tol. Ito parang babala na rin, mga kapatid. Sabi rito ni Attorney Panelo, ang pagkamatay ng isang presidente ay nagbubunga ng pag-akyat ng anak. Ang tinutukoy niya rito, mga tol, walang iba kundi si VP Sara at si dating Pangulong Duterte. No? Yun ang tinutukoy niya rito, mga tol. Ngayon, eto, gusto ko tong bigyan ng reaction, mga tol. Samahan ninyo ako. Hindi ko alam kung magtutugma tayo ng opinion at reaction Panoorin natin. Kung titignan mo yung history natin, ang pagkamatay ng isang kilalang tao, kilalang presidente, Dating presidente. ay nagbubunga ng pag-akyat ng kamag-anak o anak. Di ba nung namatay si Cory? Si Pinoy naman nun, walang ambisyon. Dito inihahambing niya, mga tol, yung nangyari sa dating Pangulong Cory Aquino na nung pumanaw na nakisimpat siya ang mga mamamayang Pilipino at ang nangyari nga nun is umangat ang kanyang anak na si Pinoy na hindi natin akalain na bigla-bigla na lamang magiging presidente. Walang pinagkaiba, mga kapatid, nung namatay naman, ito hindi presidente kilalang tao naman. Nung namatay naman si Ninoy Aquino, bigla-bigla na lamang mga tol, naging presidente naman si Cory na kanyang asawa na isa lamang housewife, no? Sabi nga ganun sa mga report, mga tol. Ngayon, ang parang pinapalabas ni Attorney Panelo na kung sakasakali, mga tol,
na may mangyaring hindi maganda sa dating Pangulo, mga tol, posible, may posibilidad na maulit ang nakaraan at syempre ang magiging presidente o magiging anak o baka iboto ng mga Pilipino na magiging susunod ng presidente is si VP Sara, mga tol. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Ang Pilipino nga ba ay tulad pa rin ng dati noong mga panahon yung mga panahon na yon, mga tol, ayoko na lang magsalita ng iba pa. Noong mga panahon na yon, same pa rin ba ang mga Pilipino? Hindi pa rin ba tayo natuto o hindi pa rin ba tayo natuto sa mga nakaraan, sa mga nangyari na tayo'y nagdidesisyon batay na lamang sa ating emosyon? Well, kung saan nakikita natin ngayon, mga tol, parang ganun na nga di ba? Nagdidesisyon ang mga tao batay sa kanilang emosyon O dahil sa pag-aresto ninyo sa dating Pangulong Duterte, hindi kami magpapadala. 'Di ba? Zero remittance week. Nadadala ng emosyon, mga tol. No? Tuloy natin 'to. Yung presidente ng bansa. And then suddenly, nung namatay yung nanay, ay biglang siya naging presidente. Ganyan din ang nakikita natin dito. Ang daw ang nakikita niyang posibleng mangyari. Napakulong pa lang yan, pero nag-react na yung mga tao. All over. All over. Parang mind conditioning din 'to, mga tol, no? Ako, naniniwala ako, mga tol, na napakaraming nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Naniniwala ako, mga kapatid, kasi hindi naman tayo bulag na ikita natin yan sa mga rally, sa mga social media, maraming naglalabas ng kanilang hinanaing, even some of the police, di ba? Wala pa naman ako nakikita sa military. Sa police pa lang, mga tol, yung nag-viral na police, mga tol. No, sa mga tao, ganun din. Pero alam kong may mga sumusuporta din, mga tol, doon sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, mga tol. Kasi nakikita ko sa mga comment, napakarami. Napakaraming nagsasabi na tama lang na aresto. Minsan nga nagpapa-poll pa ako, ibig sabihin nagpapa-survey pa nga ako dito sa YouTube, mga tol. Pabor ka ba na sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte? And mabilis na nanaig yung pabor sila. So dito parang nga sinasabi ni Attorney Panelo is majority ng mamamayang Pilipino is galit, no, sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Well, hindi ko nasasabihin kung tama o mali, pero ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Nag-react. Totoo lang pati yung mga polis. Ang mga polis lumalapit sa akin, sa airport, sa traffic. Palaging binubulungan ako, sir. Duterte mo kami. Naghihintay lang po kami ng tamang panahon. Basta nandito na kami. Yun. Kaya, Kay Panelo galing yan, ha? Kay Panelo galing yun. diba palagi kong sinasabi, pag hindi ayusin ang pamahalaan ang kanyang mga hakbangin na pinagliliakan ng sambayang Pilipino, ang kasaysayan natin ay mauulit. Kakaroon na naman tayo ng regime change. Kakaroon na naman tayo ng politika na people na ayaw na natin kasi hindi na ako tayo makatake off Palagi na lang nagkakaroon ng pagbabago. EDSA 1, EDSA 2. Ngayon, eto na naman. Mukhang nabubuo na naman. Ang taong bayan, nagkakaisa na naman. Maaari na naman tayo magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan na ayaw na sana natin yan. Kaya, ang sinasabi ko nga ako palagi sa mga taong bayan, ipakita na kasi natin sa mapayapang paraan na ayaw natin yung ginagawa nila. Nakasakali naman sila'y magbago ng isipan. Sapagkat kung hindi sila magbago, baka yan ay maging mitsa na isang malaking sulog na maaaring hindi nila malaman kung paano nila papatayin. Alright, mga kapatid, ayan naman mga pahayag ni Attorney Panelo. Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba, mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.